Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Maya-maya pa nang biglang naramdaman ni Gerald na ang driver ay huminto habang nakasakay siya sa kotseng ipinadala ni Wesson. Pinapanood niya ang driver habang nagsisindi ng sigarilyo at tumingin siya sa kanyang rearview mirror na nagpapakita ng malamig na ngiti kay Gerald. Nasa kalagitnaan pa lang tayo, hindi ba? Bakit mo hininto ang sasakyan? Oh, medyo pagod lang ako kaya kailangan ko munang magpahinga, sagot ng driver. Ngunit makikita sa mukha niya ang mapahamak na intensyon. Pagod? Hindi ka pa nagmamaneho ng matagal. Magagawa mo ang anumang gusto mo kapag narating ko na ang aking destinasyon, kaya sa ngayon ay nagmaneho ka muna ng maayos, sabi ni Gerald habang umiiling. Sa totoo lang, ayaw ni Gerald na pumatay ng tao kung hindi ito kinakailangan. Kung tutuusin, mahalaga ang lahat ng buhay. Kung hindi iyon ang kanyang pananaw sa buhay, hindi na niya kailangang kausapin pa ang ganitong klase ng tao at papatayin niya na lamang sila. Ha? Sa tingin mo ba big shot ka? Naiinis na sinabi ng driver habang muli siyang tumingin sa rear view mirror. Sa pagkakataong ito, 6 na maitim na mga tao ang makikitang dahan-dahang lumapit sa kotse. Nang mapansin ang presensya ng mga taong malademonyong mga tao, bigla namang ngumiti si Gerald habang umiling bago niya sinabing, kaya pala ang yabang mo. Sinabi ba ni Wesson na huminto ka sa kalagitnaan ng biyahe at patayin ako? Oo. Si Mark Santos ang nagplano ng lahat ng ito na mangyari. Hindi ko kayang suwayin ang utos sa akin, kaya mas mabuting lumabas ka na at hayaan mong patayin ka nila. Ngumisi ang driver habang papalabas ng sasakyan bago siya tumayo sa di kalayuan, naka-cross arm siya habang naghahanda siyang patayin ang mga iyon si Gerald. Nang makita iyon, nag-aalalang nagsalita si Tyler habang nasa tabi siya ni Gerald. Anong dapat nating gawin, Mark Crawford? Ang mga taong iyon ay mukhang mga demonyo. Bakit tayo matatakot? Kung demonyo sila, magiging demon slayer ako, sagot ni Gerald habang nakangiti bago siya bumaba ng sasakyan. Tumingin sa 6 na tao, nanatiling nakangiti si Gerald habang nagtatanong, Ladies and gentlemen, si Wesson ba ang nagpadala sa inyo dito? Balak niyo bang saktan ang mga kaibigan ko kapag tapos na kayo sa akin? Tama ka. Mukhang hindi ako nagkamali sa'yo. Sayang dahil kailangan kong patayin ang isang matalinong babae na tulad mo, pero wala kaming magagawa dito, sabi ng leader ng 6 habang umiiling. Kailangan kong sumang-ayon lalo na't gwapo siya. Sa tingin ko kailangan ko muna siyang gamitin bago natin siya patayin, sabi ng isa sa mga babae sa grupo habang nilalabas niya ang kanyang dila ng may pagnanasa. Huwag kang makulit. Tuparin natin ang ating gawain. Kapag namatay na siya, pupunta tayo sa kung saan makikita ang mirakle at patayin natin ang iba pang mga tao doon, sagot ng matanda kanina habang nakatalikod at nakatingin sa babae. Sa oras na iyon, biglang nagtanong si Gerald, may bumabagabag sa isip ko ngayon. Iniisip ko kung makakatulong ba kayo para malutas ang aking mga pagdududa. Oh? Dahil malapit ka na ring mamatay, bibigyan ka namin ng 2 minuto para magtanong ng anumang huling mga katanungan, sagot ng matanda. Naisip ko na parang kakaiba na patuloy kong nakakasalubong ang mga kaaway na tulad mo na mapapatay niyo ako. Bakit proud na proud kayong lahat sa inyong mga plano? Tanong ni Gerald na parang humihingi siya ng payo sa kanila. Kaya kong sagutin yan para sayo. Meron silang lakas ng loob na sabihin ang mga ito dahil silang 6 ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo at kumikilos din sila sa ilalim ni Mark Santos at ng kanyang anak, parehong kilala sa pagiging mahusay na strategist. Alam na nila na mamamatay ka ngayon, kaya bakit hindi sila magyayabang tungkol dito, panunuyan ng driver habang nakakalokong nakangiti. Ganoon ba? Si Mark Santos ay ang uri ng tao na masayang pinapapatay ang mga tao kapag wala na silang silbi sa kanya. Dahil doon, sigurado akong may backup plan siya kung sakaling hindi mapatay ng 7 ang mga kaibigan ko. Ano? Anong sinabi mo? Sabi ng driver nang magulat siya sa sinabi niya. Makikita na napahiya ang 6 sa sinabi ni Gerald. Pagkatapos nito ay kaswal na sinabi ng matanda, tama nang yan. Tapos na ang oras mo. Magpakasaya ka sa buhay mo sa impyerno. Pagkatapos nito, iwinagayway ng matanda ang kanyang kamay at naghahanda siyang gumawa ng blade sa hangin na lilipad patungo kay Gerald at sisirain ang lahat ng kanyang mga laman loob. Gayunpaman, kahit pa nakaunat ang palad ng matanda, mabilis niyang napagtanto na wala siyang nabuo na blade. Kung tutuusin, parang biglang nawala ang kanyang inner strength. Ang kanyang mga mata ay dilat na ngayon at hindi siya makapaniwala bago siya bumulong o paano.
Paano ito nangyari sa akin? Napansin ng 5 na may nangyaring masama sa kanilang leader, kaya ang iba ay agad na gumawa ng sarili nilang mga moves. Sa kasamaang palad ay napunta rin sila sa katulad na sitwasyon ng matanda. Wala ni isa sa kanila ang may kakayahang saktan si Gerald. Ikaw? Sino ka? Napaatras ng ilang hakbang ang 6 kahit na kanina ay nanunuya sila dito. Napailing na lang si Gerald bago niya sinabing, sabi ko naman sa'yo, di ba? Masaya lang ang mga tao dahil sa tingin nila ay kaya nila akong patayin at kayong lahat ang buhay na patunay niyan. Sa totoo lang, kayong lahat ay mga butil ng alikabok lang para sa akin at talagang naiirita ako sa mga alikabok. Pagkatapos nito, pinitik ni Gerald ang kanyang daliri at lumikha ng isang paputok na tunog habang ang malakas na alon ng hangin ay mabilis na lumipad patungo sa 6 na tao. Ang alikabok ay lumipad sa iba't ibang direksyon dahil sa malakas na pasabog ng hangin, kaya lumingon ang 6 at nagsimulang tumakas. Alam nila na mamamatay sila kapag nakasalubong nila ang pasabog na ataking ito. Ang kanyang lakas ay hindi makatao. Kailangan nilang tumakas pero ni isa sa kanila ay hindi magawa iangat ang kanilang mga paa. Parang ang ibabang bahagi ng kanilang mga katawan ay may sariling utak. Nanlaki ang mga mata ng 6 na tao at nanlamig sila sa kanilang kinatatayuan habang nagkatinginan sila sa isa't isa na nanlalaki ang kanilang mga mata. Naramdaman nila ang simoy ng hangin na dumaan sa kanilang mga lig. Pagkaraan ng 1 segundo, ang kanilang mga pugot na ulo ay gumulong sa lupa. Nagulat ang driver nang makita niya iyon at napaisip siya, masyadong malakas ang taong ito. Hey, huwag kang lalapit, sigaw ng nanginginig na driver bago tumingin si Gerald sa kanya. Nang magsimulang maglakad si Gerald papunta sa kanya, napaluhod kaagad ang driver at nagsimulang magmakaawa, wag mo akong patayin, boss. Patawarin mo ako dahil hindi ko alam na malakas ka kanina. Nakadikit ang kanyang noo sa lupa at naramdaman ng driver na dahan-dahang ipinatong ni Gerald ang kanyang paa sa ibabaw ng kanyang ulo. Pinunasan ni Gerald ang dumi sa kanyang sapatos sa buhok ng driver at sinabi niya, huli na para dyan. Mabilis at mabigat ang puwersa ng paa ni Gerald at hindi man lang nakayanan ng driver ang kanyang sarili habang ang kanyang ulo ay sumabog sa napakaraming piraso. Nakakakilabot na paraan para mamatay. Matapos masaksihan ang lahat ng ito, muntikan ng maihi si Tilar habang kumikibot ang kanyang mga talukap. Si Gerald ay bumalik lamang sa sakyan bago pumikit at nag-utos, sumakay ka sa kotse at umalis na tayo. Sa puntong ito, medyo malapit na sila sa lokasyon ng Miracle at hindi na kailangan pang maghintay ni Gerald. Ilang sandali pa sa loob ng napakalaking kuweba, biglang nagsalita si Peter, ito na ang kailaliman ng himala, hindi ba, Miss Lockland? Meron palang nakakatakot na lugar na planetang ito. Hindi ako maniniwala kung hindi ko ito makikita ng sarili kong mga mata. Siya at ang iba pa ay sobrang namangha sa kung ano ang nakita nila na isang mahiwagang mundo sa ilalim ng lupa. Sa loob nito ay may mga kagubatan at mga kayamanan na umaaligid sa kanilang paligid, meron ring malaking abyss sa gitna ng lugar na ito. Kung susuriin ito ng maigi, mukhang may napakalaking platform din na nakahover sa itaas ng gitna ng abyss. Masyadong mystical ang buong lugar na ito. Matalino at insightful si Peter sa maraming bagay sa mundong ito, pero ngayon lang siya nakakita ng ganitong bagay. Sila ay nagulat rin dahil mas alam niya ang lugar na ito kumpara sa iba. Tama? Ito ang lugar, sagot ni sila sabay tango. Ano? May kailangan ba si Gerald dito? Nagtatakang tinanong ni Peter. Tumango lang sila sa kanyang tanong habang sinasabi ni Leo, speaking of which, kailan darating si Crawford, Angelica? Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, dapat naghintay ako sa hotel para pumunta dito kasama siya. Siguradong nagmamadali siyang pumunta dito, kaya malapit na siya, sagot ni sila habang nakangiti siya. Sa sandaling matapos ang kanyang sinabi, ang kakilakilabot na hiyaw mula sa mga disiples ng pamilyang Santos ang maririnig sa labas ng kuweba. Speak of the devil. Sabi ni sila. Ilang segundo pagkatapos niyang sabihin yon, napatingin sila sa isang tao na dahan-dahang lumalakad patungo sa kanila mula sa malayo. Nang makalapit siya, nagliwanag ang mga mata ni Leo nang sabihin niya, ikaw pa lang yan, Mark Crawford. Banayad nang umiti si Peter nang makita niya si Gerald. Nang maging malinaw si Gerald sa kanyang pananaw, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata at bumulong siya, Gerald. Ano ang nangyari sa iyong training? Ilang araw pa lang mula noong huli niyang nakita si Gerald. Pero paano nagkaroon si Gerald ng napakalakas na nakakatakot na inner strength sa loob ng maikling panahon? Tama ba ang sinabi ni Miss Lockland na hindi na isang regular na tao si Gerald?
Nakuha ko ang mga dapat kong makuha na training hanggang sa wakas ay naabutan ko kayong lahat dito, Sir. Sila, sagot ni Gerald habang nakangiting tumango bago siya tumingin sa malabong mundo na pumapalibot sa kanya. Nagsalita si Gerald pagkatapos ng maikling katahimikan para makabawi sa kanilang pagkagulat. Nakahanap ako ng maraming divine artifacts papunta dito, kaya hindi ko akalain na makakatagpo ako ng ganitong klaseng lugar. Isang lugar ito na binubuo ng marami pang ibang species na kahawig ng isang panibagong mundo. Paano mo nakita ang napakagandang lugar, Sir? Zilla. Si Miss Lockland ang nakahanap nito at dinala kami sa lugar na ito. Sinabi niya na may connection sa'yo ang lugar na ito, sagot ni Monica na kanina pa nandoon. Nang marinig iyon, humarap si Gerald kay Zilla bago niya namalayan na tuluyan na siyang umalis sa katawan ni Rosie. Lumalabas na mabilis siyang nakarecover matapos makaalis sa katawan ni Rosie. Si Zilla ngayon ay nabubuhay bilang isang independent being. Pagkatapos nito ay curious na nagtanong si Gerald, may connection sa akin. Totoo na nalilito pa rin siya sa maraming bagay. Kung tutuusin, hindi nakakuha ng pagkakataon si Zilla at ang iba pa nakausapin siya ng maigi sa gabing iyon. Dahil doon, hindi pa rin naiintindihan ni Gerald kung ano ang Herculean Primordial Spirit. Tumango bilang si Zilla saka siya sumagot, "Oh. Dapat alam mo na ngayon ang maraming sikreto ang nakatago sa loob mo, Gerald. May oras na tayong mag-usap ngayon, kaya dapat alam mo na bahagi ka ni Limis at hindi ka bahagi niya." "Ano ulit iyon? Anong ibig mong sabihin?" nagtatakang tinanong ni Gerald. "Ito ay isang matandang sikreto na alam namin ni Limis sa loob ng libu-libong taon na ang nakalipas. Hindi ko pa sinabi sa iba ang tungkol dito, pero alam kong ito ang pangunahing dahilan kung bakit ako napunta sa mundong ito kasama si Limis," sagot ni Zilla. "At ang sikretong iyon ay may connection din sa akin?" tanong ni Gerald habang nanlalaki ang kanyang mga mata nang makitang tumatango si Zilla. "Tama. Ang sikreto ay may connection sa'yo. Totoo na hinanap ka namin ni Limis noon, pero hindi namin naisip ng maayos kung gaano katagal ang oras na kailangan namin para mahanap ka. Dahil doon, may nakasalubong kaming mga problema sa kalagitnaan ng aming paglalakbay hanggang sa tuluyan kaming namatay. Bago kami mamatay, isinakripisyo ni Limis ang kanyang sarili para payagan akong mapanatili ang isang maliit na bahagi ng pag-iisip ng aking kaluluwa," paliwanag ni Zilla at maririnig ang kalungkutan sa kanyang tono ng pananalita. Hindi nito sinasabi kung bakit mo ako hinahanap. At saka, paano mo nalaman ang tungkol sa existence ko libu-libong taon bago pa man ako isinilang, nagtatakang tinanong ni Gerald. "Hindi ako sigurado kung paano ipapaliwanag ito sa iyo ng detalyado. Pero dapat alam mo na hindi ka talaga nawala. Ang nagbago lang ay ang pagpapakita mo sa iba't ibang panahon," sabi ni Zilla. "Masyadong maraming impormasyon yan na kailangan kong tanggapin. Masyado nang marami ang tanong ko pagkatapos kong mailigtas ang dalawa sa aking mga kaibigan sa Gunter Manor. Sa madaling salita, nakaranas ako ng ilang mga sakuna habang iniligtas sila at ito ang kung paano ako ginising ang first stage ng aking potensyal. Sa panahong iyon, nabanggit din ang term na Herculean Primordial Spirit, isang term na hindi ko pa masyadong naiintindihan. Iyon ang dahilan kung bakit ako naging napakalakas sa nakalipas na 3 araw. Sa lakas ko ngayon, hindi na ako sigurado kung nasaang real na ako ngayon." Matapos marinig ang paliwanag ni Gerald, biglang nagsalita si Peter, "Kaya pala ang bilis mong lumaki sa loob lamang ng 3 araw. Iyan pala ang buong kwento. Sa huli ay may mga bagay pa rin na hindi maitatago kahit pa subukan nating itago ito. Lahat ay nangyayari ayon sa kapalaran. Alam mo, kahit na si Limis ang pinakamakapangyarihang tao na nangunguna sa Jailatra, kahit siya ay sinabi sa akin na walang sinuman ang makakatakas sa kapalaran. Totoo sa kanyang sinabi, hindi rin nakatakas si Limis sa kanyang kapalaran. Ang Herculean Primordial Spirit ay isang kapangyarihang napakalakas na kaya nitong sirain ang ultimate limit," paliwanag ni Zilla. "Sirain ang ultimate limit," sabay na sinabi ni Leo at Peter. Ang ultimate limit ay walang simula o wakas. Ito ay may kakayahang manatiling malakas ng walang limitasyon at walang sinuman ang may kakayahan na makagawa nito. Sa kabila nito, may alamat na kayang sirain nito ang Herculean Primordial Spirit. Nang marinig ang paliwanag ni Zilla, biglang namangha at natulala ang lahat at kasama na doon si Gerald. Kaya pala gusto akong makuha ng King of Judgment Portal. Ibig sabihin ba nito ay hinahabol niya ang Herculean Primordial Spirit na nasa loob ko, sabi ni Gerald nang makita niya ang bigger picture. Tama ka,
Ang King of Judgment Portal ay isa lamang sa maraming tao na gustong makuha ang mystical power na iyon, paliwanag ni Sila. Pero bakit wala akong nakasalubong na kakaibang mga tao kahit noong bata ako? Tanong ni Gerald habang iniisip ang buhay niya noong bata pa siya. Iyon ay dahil ang mga taong iyon ay natatakot na baka hindi nila sinasadyang i-activate ang iyong kapangyarihan ng maaga. Natatakot sila na baka patayin mo ang mga tao, na parang baliw kapag natikman mo na ang kapangyarihan at paniguradong malaking disaster ito, sagot ni Sila. Ibig sabihin ba nito na ako talaga si Limis sa aking nakaraang buhay? Tanong ni Gerald. Possible ayon. Nang mabuhay ka, doon namatay si Limis. Sa ngayon, kailangan mong maintindihan na pareho kayo ni Limis ay dalawang independent individual. Kayong dalawa ay parehong nagmamay-ari ng formidable primordial spirit, pero malinaw na iba ka sa kanya dahil pagmamay-ari mo rin ang Herculean primordial spirit. Kahit papaano ay meron kang hawak na prestige, sagot ni Sila. Sa sandaling iyon, kanina pa nag-iisip si Peter habang nakikinig siya, kaya bigla siyang nagtanong, Miss Lockland, sinasabi mo ba na ang Herculean primordial spirit ang nagbigay ng buhay kay Gerald? Kabaligtaran. Si Gerald ang nakakuha ng Herculean primordial spirit. Nanlaki ngayon ang mga mata niya sa gulat bago nagpatuloy sa pagsasalita si Peter. Ang ibig sabihin ba nito ay si Gerald ay may napakalakas na kapangyarihan? Isang kapangyarihan na kinakatakutan ng maraming tao, oo, sagot ni Sila. Pero, bakit biglang lumitaw ang Herculean primordial spirit? Isa pa, nagising ako sa first stage ng aking potensyal, pero hindi ito kasing lakas ng inaakala mo. Ang nagbago lang ay bihira ko nang makasalubong ang sinumang may kakayahang lumaban sa akin, sabi ni Gerald habang gulat na gulat siya ngayon na may nakakalokong ngiti sa kanyang muka. Well, mayroong ilang mga teorya kung paano nabuo ang Herculean primordial spirit. Sinasabi ng ilan na ito ay biglang lumitaw dahil sa pagbabago ng isang napakalakas na tao na nagmamay-ari ng immortal body, pero hindi sang-ayon si Limis sa teoryang iyon. Sa kabila ng masusing pagsisiyasat, walang nakitang mga records tungkol na may nangyaring ganoong insidente. Pero may nahanap kaming importanteng clue, sagot ni Sila habang umiling. Sinasabi ng clue na kailangan nating maghanap ng makusyon. Mula sa mga importanteng bagay na nakuha namin, ang pag-activate nito ay magbibigay daan sa amin na magkaroon ng higit na impormasyon tungkol sa maraming bagay. Dahil doon ay sumugod kami sa lupa. Naisip namin na magagamit namin ang oras habang hinihintay ka namin para hanapin ang makusyon at sana ay makakuha ng ilang sagot na hinahanap namin. Sa kasamaang palad, hindi iyon nangyari. Wala man lang kaming nagawa. At saka, sinabi mo na sa kabila ng paggising sa first stage ng iyong skill, ang naramdaman mo lang ay lumalakas ang iyong training, tama ba? Hindi mo nararamdaman na tulad ng kapangyarihan mo ang nilalarawan ko sa'yo. Hindi ako sigurado kung sino ang nakilala mo bago mo ako nakilala, pero noong una nating pagkikita ay nalaman kong nasira na ang Deller Foundation mo. Dahil nasira ito, hindi mo nagawang gisingin ang iyong Deller Foundation, dagdag ni Sila. Ano? Nasira ito? Pero paano nangyari iyon? Wala akong nakatagpo na mga misteryoso, makapangyarihang tao noong panahon na iyon, kaya sino ang sumira sa Deller Foundation ko? Gulat na sinabi ni Gerald. Pagkatapos nito, pinakinggan niya ang paliwanag ni Sila tungkol sa Deller Foundation. Ang Deller Foundation ay isang pangunahing bahagi ng isang cultivator. Sa madaling salita, ito ang mapagkukunan ng tubig o ang pinakapangunahing mga pangangailangan. Kung nasira ang Deller Foundation ng isang tao, hindi nila makakamit ang kanilang highest form kahit na ang taong iyon ay nakapagsanay sa isang mataas na antas sa pamamagitan ng pagsusumikap. Para gisingin ang Deller Foundation ng isang tao, kailangan ng isang tao na dumaan sa Baptism of Heaven kung saan si Gerald ay sumailalim sa pagsunod sa ilalim ng tagubili ni Master Ghost. Ayon kay Sila, dapat ginising ni Gerald ang kanyang Deller Foundation at ang kanyang functional yin energy pagkatapos niyang makumpleto ang Baptism of Heaven. Gayunpaman, dahil ang kanyang Deller Foundation ay nasira, walang anumang bagay na kaya itong i-activate. Ipinaliwanag nito kung bakit malayo pa rin siya sa inaasahan ni Sila kahit na naging malakas siya sa pag-unlock ng first stage ng kanyang potensyal. Ano ba ang dapat kong gawin? Malapit na ba ako sa mga limitasyon ng aking training? Mahihirapan ba akong mag-develop dahil dito? Curious na tanong ni Gerald. Sa tulong ng Dragon Blood Jade Pendant at pati na rin ng makusyon, may pagkakataong maibalik ang iyong Deller Foundation, sagot ni Sila na may banayad ng ngiti. Totoo na ang pendant ng Dragon Blood Jade ay magical. Meron na ako niyan, kaya saan ko mahanap ang makusyon?
Sa totoo lang, kakailanganin pa natin ng kaunting oras para lang hanapin ito. Pero iba na ngayon. Sa totoo lang, sa tingin ko ay nakuha na natin ang dalawang pinakamahiwagang bagay sa pagitan ng langit at lupa, deklara ni Sila. Ano? Ang? Ibig sabihin ba nito ay kasama na sa iyo na makusyon, nakangiting tinanong ni Gerald. Hindi, syempre hindi ah. Pero nandito tayo ngayon kung saan makikita ang makusyon. Ano? Sumigaw ang lahat ng magulat sila sa sinabi ni Sila. Kaya pala sinabi mo kanina na ito ang lugar. Alam mo na pala na dito matatagpuan ang makusyon, sabi ni Peter. Tumpak. Sa tingin ko ginagabayan tayo ni Limis base sa bilis ng kung paano natin natagpuan ang lugar na ito, sagot ni Sila na may kontentong ekspresyon sa kanyang muka. Ang ibig sabihin ba niyan na ang misteryo na matagal nang gumugulo sa atin ay malapit ng malutas, tanong ni Gerald. Ayan siguro ang nangyari. Pag-usapan natin ito pagkatapos nating mahanap ang makusyon, sagot ni Sila sabay turo sa mataas na platform na nakalutang sa ere. Pumunta tayo doon at subukang i-activate ito ng magkakasama, Gerald. Sabi ni Sila habang ang kanyang magandang figure ay matikas na lumutang patungo sa platform. Si Gerald ay nakasunod sa kanilang likuran at hindi nagtagal ay pareho silang tumuntong sa ibabaw ng platform. Mukha itong isang bakanting space sa unang tingin, ngunit pagkatapos itong suriin ay napagtanto ni Gerald na may mga obscure lines na makikita sa buong platform. Sa isang paraan, ito ay kahawig ng isang higanting kompas na umaaligid. Iyon ang mga divine lines na ginagamit para ipatawag ang makusyon. Naaaktivate lang ang mga ito sa pamagitan ng napakalakas na puwersa na hindi natin makakamit ng mag-isa dahil kailangan nating magtulungan. Pero pagkatapos nito ay makokontrol natin ang kapangyarihan ng Dragon Blood Jade Pendant na kinakailangan para ma-activate ito. Paliwanag ni Sila. Noon pa man ay alam na ni Gerald na ang Dragon Blood Jade Pendant ay medyo pambihira noon pa man, pero ngayon niya lang nalaman na mas misteryoso pa ito ngayon. Kung tutuusin, mayroong maraming mga makapangyarihang kapangyarihan ang pendant na hindi pa niya natutuklasan. Silang dalawa ay agad na nagsimulang i-channel ang kanilang energy ng magkasama sa pag-asang ma-activate ang makusyon. Maya-maya ay pinanood ni Gerald ang Dragon Blood Jade Pendant na nagsimulang magbigay ng ginintuang glow. Di nagtagal, ang mga divine lines ay nagsimulang magpalabas ng liwanag na kulay asul at nagmula ito sa mga sulok ng platform hanggang sa center point. Hindi nagtagal bago umihip ang malakas na hangin mula sa gitna ng entablado at isang asul na kristal kasing laki ng kamao ang lumitaw sa kanilang harapan. Ang blue na liwanag ay sumunod pagkatapos ng biglaang pagbugso ng hangin na nagmula sa platform, ngunit halos hindi napigilan ni Peter ang kanyang pagkabigla habang siya ay bumubulong, hindi kaya. Hindi kaya ang makusyon yun. Naramdaman ni Gerald na medyo namangha sa aura ng kristal. Sa kalaunan, dahan-dahang lumabo ang glow ng makusyon at inilagay ni Gerald ang kanyang palad sa ilalim ng kumikinang na kristal. Dahan-dahang bumaba ang bato sa kamay niya na naglalabas ng kaunting init. Mula nang mahawakan ko ito, naramdaman ko agad kung gaano kalakas ang pambihirang bagay na ito. Ang pamilya namin ay may larawan ng araw na kayang mahulaan ang mangyayari sa futur. May ganoong kapangyarihan rin ba ang makusyon? Nagtatakang tinanong ni Gerald. Oo, pero hindi lamang iyon ang kakayahan nito. Magpatuloy kayo at subukang gamitin ang Dragon Blood Jade Pendant bilang isang medium para makipag-usap dito. Tanungin niyo ang kahit anong gusto niyong gawin at baka pala rin kayo na sumagot ito sa inyo. Ito rin ang perpektong pagkakataon para makita natin kung gaano katumpak ang mga alamat pagdating sa napakalaking mahiwagang kapangyarihan ng makusyon, sagot ni Sila. Naiintindihan, sagot ni Gerald habang nakapikit at ginawa niya ang naging suggestion ni Sila. Hindi nagtagal, isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa pendant at pumasok sa makusyon. Gayunpaman, walang nangyari kahit na iminulat muli ni Gerald ang kanyang mga mata makalipas ang ilang segundo. Tahimik siyang naghintay kasama si Sila at biglang nanlaki ang mga mata habang ang makusyon na nakapatong sa palad ni Gerald ay dahan-dahang umangat at nagsimulang lumipad sa hangin. Maya-maya pa, biglang nag-flash ang makusyon ng nakakabulag na blue light na naging dahilan para mapaatras ang bawat sila Gerald at Sila. Iminulat ng dalawa ang kanilang mga mata at pareho silang nabigla nang makitang ang blue light na may ipinakitang isang napakalaking screen sa kanilang harapan. Mukha itong isang ilusyon. Gulat na gulat si Gerald habang dahan-dahang ipinapakita sa screen ang imahe ng karagatan. Ang larawan ay nagpapakita lamang ng karagatan pero nababalisa ang sinumang nakakakita nito. Matapos ang ilang panahon, ang isang malaking barko ay dahan-dahang nagsimulang maglayag sa screen.
Nakatayo sa deck ang dalawang babae ang makikitang nag-uusap sila habang nag-i-enjoy sila sa tanawin ng dagat sa ilalim ng gabi. Hindi masyadong importante ang imahe para sa ibang tao pero si Gerald ay humihinga ng mabigat habang may mga bakas ng luha na namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ang isa sa mga babae sa deck ay si Mila. Ito ang barkong sinakyan niya bago siya tuluyang mawala. Sa puntong ito, gulat na gulat si Gerald at nanatiling nakabukas ang kanyang mga mata. Alam niya na si Mila ay kinidnap ng Sun Ligue, pero hindi niya alam kung paano nangyari ang kidnapping. Hindi rin siya sigurado kung gaano kalakas ang mga miyembro ng Sun Ligue. Nanatiling nakabukas ang mga mata ni Gerald para masiguro na hindi niya makaligtaan ang anumang mga detalye. Di nagtagal, ang mga alon ng karagatan ay lalong lumakas. Ang mga tubig ay umiikot ng napakabilis hanggang isang napakalaking whirlpool ang lumitaw sa harap mismo ng barko. Parang isang bibig ng halimaw ang whirlpool na ito hanggang sa tuluyan nitong nilamon ang barko. Sa screen, makikita si Mila na nakahawak sa kanyang natatakot na kaklase habang sinusubukan niyan pakalmahin ang kanyang kaibigan pati na rin ang kanyang sarili. Bago pa man mapatahimik ng alinman sa kanila ang kanilang mga sarili, isang napakalaking bronze spaceship ang biglang lumabas mula sa kailaliman ng karagatan at milyon-milyong alon ang umikot sa ilalim nito. Isang sulyap lang, alam na agad ni Gerald kung ano ang spaceship na ito. Ito ang spaceship ng Sun League. Kinuha ng spaceship si Mila at ang iba pa bago muling lumusong ito sa ilalim ng mga alon at naramdaman ni Gerald na halos hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Gusto niyang sumugod at iligtas ito kahit alam niyang maliit lang ang pagkakataong magawa niya iyon. Makikita na ang kanyang biglaang emosyonal na pagsabog ay direktang nakaapekto sa screen. Napansin ni sila na distorted ang screen kaya niyang hinawakan ang kamay ni Gerald bago niya sinabing, "Kumalma ka, Gerald." Nangyari na ang lahat ng ito. Nang marinig iyon, huminahon si Gerald at bumalik ang dating linaw ng screen. Gayunpaman, ang eksena ay ngayon ay naiiba mula sa dati. Sa ngayon, ipinapakita na nito ang isang deserted island. Maraming mga bundok ang makikita na nakapalibot sa malaking isla at may mga kakaibang bulaklak ay makikita na tumutubo sa buong lugar. Nang makita ni Gerald ang isla, alam na niya agad kung ano ang lugar na iyon. Iyon ay Warhill Island, ang lugar kung saan ginaganap ang Pledge of the Holy Water. Sigurado akong si Lolo at ang iba ay matagal nang nakarating doon. Kahit papaano ay may ideya na ngayon si Gerald kung paano gamitin ang makusyon. Sa katunayan, pagkatapos niyang makipag-usap dito sa pamagitan ng kaluluwa ng isang tao, makikita sa screen ang lahat ng bagay na nakaligtaan o mga bagay na kinakagulo ng isip ng isang tao. Nakuha niya ang konklusyong iyon pagkatapos niyang masaksihan ang nangyari kay Mila. Ipinapakita na ngayon sa screen ang lugar na pinuntahan ng kanyang lolo para makasali sa Pledge of the Holy Water. Nagtaka si Gerald na kung bakit pinakita ang Warhill Island kahit na wala siyang pagdududa dito, pero ang makikita pala sa maalamat na lugar kung saan ginanap ang Pledge of the Holy Water na ito ang nakabaligtad na estatwa ni Angelica habang nakalapit ang screen sa isla. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Gerald na walang pinakitang tao sa screen kahit na lumipas ang ilang oras. Hindi pa dumating si Lolo at ang iba pa, nagtatakang tinanong ni Gerald. Pagkatapos niyang maisip ito, saglit na napailing si Gerald bago itinuro ang nahulog na estatwa ni Angelica, nagtanong, "Oo nga pala, anong kinalaman ng statue na ito sayo, Sila? Bakit mayroon pang rebulto mo sa isla kung saan ginaganap ang Pledge of the Holy Water?" Una, dapat mong malaman na ang isla ay hindi masyadong malayo sa palasyo ng Hari ng Karagatan. Ang ibig sabihin nito ay ang statue na ito ang pumipigil sa akin na umalis sa Hari ng Palasyo ng Karagatan. Medyo kaswal na sumagot si Sila habang nakatingin sa rebulto niya. Ganoon ba? Ano ang alam mo tungkol sa Pledge of the Holy Water? Ayon sa mga alamat na narinig ko, tanging ang mga may inner strength lamang na matagal nang pumasok sa kaharian ng mga legends ang iniimbitahang makasali dito. Pero naisip ko na kakaiba dahil hindi nila inimbitahan ang mga mula sa misteryosong pamilya tulad ng pamilyang Gunther. Kahit may isang uri ng plano ang mga mula Sun Ligue, ang mga mula sa misteryosong pamilya ay tiyak na magiging mas katangi-tangi kaysa sa mga taong iniimbitahan nila sa loob ng isang buong taon, tanong ni Gerald. Gerald, dapat mong maintindihan na ang mga misteryosong pamilya ay hindi itinuturing na orthodox. Kung tutuusin, umaasa sila sa mga outside forces upang madagdagan ang kanilang training. Ang mga dakilang master ay may tunay na inner strength at umaasa lamang sa kanilang training upang makarating sa kung nasaan sila ngayon.
Dahil dito, ang level ng utilization ng mga dakilang master ay mas mataas kumpara sa mga mula sa misteryosong pamilya, paliwanag ni Sila. At saka, ang dahilan kung bakit ito tinawag na Pledge of the Holy Water ay dahil sa pagkakaroon ng isang holy pool sa isla na iyon. Isa ito sa mga entrance sa Gelatra, dagdag ni Sila. Isang entrance sa Gelatra. Ang ibig sabihin ba nito na ang alamat na umiikot sa pag-inom ng Pledge of the Holy Water para makamit ang immortality ay makakamit sa pamagitan ng pagpasok sa Gelatra? Nangangahulugan ba iyon na may posibilidad na ang mga hindi na bumalik mula sa Pledge of the Holy Water ay maaaring hindi papatay at dinala lang sa Gelatra? Sagot ni Gerald nang maliwanagan siya. Ang Gelatra ay paminsan-minsan ay nag-recruit ng mga bagong tao para mapanatili ang existence at development nito. Sa katunayan, isa si Leo sa mga nakababatang taong na-recruit, paliwanag ni Sila habang nakatingin kay Leo. Naiintindihan ko na. Pero paano nabuo ang Gelatra? Tanong ni Gerald. Tulad ng sinabi ko, ang Gelatra ay hindi maituturing na isang espesyal na lugar. Hindi lamang ito isang lugar na matatagpuan sa mundo, pero ang mga naninirahan doon ay mga tao rin tulad natin. Ang isa sa mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng ating mundo at Gelatra ay ang katotohanan na ang Gelatra ay matatagpuan sa loob ng lupa. Nangangahulugan iyon na para sa kanila, nakatira tayo sa outer layer ng lupa. Bibigyan kita ng kaunting aralin tungkol sa history ng lugar. Maraming mapanirang insidente ang naganap sa pagitan ng langit at lupa libu-libong taon na ang nakalipas. Dahil sa lahat ng kaguluhan, maraming civilization ang dahan-dahang nagwakas, at ang Shunzug Civilization ay kasama na doon. Sa tuluyang pagbagsak ng Shunzug Civilization, ilan sa mga mahalagang kayamanan at ang pinakamagagandang katangian nito ay tuluyang nawala. Ang Shunzug Civilization ang tunay na nasa huling yugto ng dakilang sibilisasyon ng sinaunang panahon. Sa kabutihang palad, ang mga mula sa henerasyong iyon ay nakatuklas ng isang bagong landas na patungo sa isang lupain sa ilalim ng lupa na sa paglipas ng panahon ay pinangalanan nilang Gelatra. Pagkatapos nito, nahiwalay sila sa mundo sa loob ng napakatagal na panahon. Ayon sa mga alamat, kakaunting tao lang ang nagpakita sa mundo sa loob ng pinakamahabang panahon pagkatapos nito. Sa katunayan, ang tanging nabubuhay na bagay sa lupa noong panahong iyon ay ang ilang mga hayop mula sa Shunzug Civilization na nakaligtas sa mga sakuna. Dahan-dahang lumitaw muli ang mga tao sa ibabaw ng lupa pagkatapos ng napakahabang panahon at pagkatapos mangyari nito ay nakipag-ugnayan sila sa mga nakatira sa Gelatra. Pagkatapos nito, kung minsan ang mga naninirahan sa Gelatra ay tumulong sa mga nagsasanay para makamit ang spiritual enlightening. Kahit pa wala silang Deler Foundation sa loob ng kanilang mga katawan, nakagamit sila ng external forces na nagpapahintulot sa kanila na makamit ang parehong mataas na antas ng training, paliwanag ni Sila. Bahagyang tumango si Gerald bago siya sumagot, sa tingin ko iyon ang origin ng cryptic families. Nakangiting tumango si Sila saka sinabing, sa totoo lang, ang grupo ng Judgment Portal ay maihahambing sa isang natutulog na pain na inihanda ng King of Judgment Portal noon pa man. Talagang matagal ka na niyang hinihintay. Habang pinag-iisipan ni Gerald iyon, bigla niyang narinig na naghiyaban ang iba pang mga babae na kanina pang tahimik na nakatayo sa gilid. Si Peter ay mukhang nag-aalala na ngayon at agad niyang itinuro ang screen bago siya sumigaw, "Gerald, tingnan mo." Lumingon siya sa screen kung saan na makikita pa rin ang Warhill Island at agad niyang nakita na naroroon na ang mga tao. Siyempre, hindi iyon ang dahilan kung bakit nagsigawan ang mga babae. Ang dahilan kung bakit sila natatakot ay dahil ang mga taong ipinapakita ay walang iba kundi mga bangkay na dumanas ng nakakakilabot na kamatayan. Base sa estimasyon ni Gerald, may humigit kumulang 100 namatay na dakilang masters na nagmula sa iba't ibang lugar para lamang makilahok sa Pledge of the Holy Water. Tumingin si Gerald sa dagat at ang mga talukap ng kanyang mga mata ay agad na nagsimulang kumibot ng mabilis habang iniisip niya, lolo. Makabuluhan ang pag-aalala niya dahil alam niya na ang kanyang lolo ay umalis para sa Pledge of the Holy Water kamakailan lamang. Habang nakatingin siya sa maraming bangkay at matapos niyang makita ang kanyang lolo, di nagtagal ay nakita ni Gerald ang bangkay ni Christopher. Makikita na nawasak ang kanyang dibdib gamit ang puwersa ng palad. Kakaiba ito dahil napansin ni Gerald na nasa tabi mismo ng kanyang bangkay ang salamin ni Christopher. Malinaw na naalala ni Gerald na inilagay niya ang kanyang lolo sa pamamahala sa divine artifact bago sila umalis para sa sumali sa pledge. Kaya paano ito nakabalik sa mga kamay ni Christopher? Gayunpaman, ang pinaka nakakagulat na bagay ay nang makita niyang nabasag ang artifact sa maraming piraso.
Papatay na silang lahat, sigaw ni Peter nang pumunta siya sa kinaroroonan nina Gerald at sila at makikitang gulat na gulat siya. Sinuri ni Gerald ang screen at nakita niyang naroroon din ang bangkay ng kanyang lolo, ngunit biglang napalitan muli ang eksena. Ang screen ay nagpapakita na ngayon ng isang lugar sa ilalim ng lupa at alam ito ni Gerald. Ito ang lugar kung saan inilibing ang deity. Ano kaya ang gustong sabihin sa akin ng Makusyon? Pagkatapos nito ay nagkaroon ng nakakabagabag na katahimikan sa hindi nagbabagong eksena at biglang napaisip siya, anong sinusubukan mong sabihin sa akin? Nasyal ko na ang lugar na ito, hindi ba? Habang patuloy na iniisip ni Gerald kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, agad namang nag-iba ang nasa screen. Bago pa man makapagsalita si Gerald, biglang niyang narinig na sumigaw si Peter, Crawford Manor. Oh? Alam mo kung saan ang bahay ko, sir? Tanong ni Gerald. Nang marinig iyon, tumango lamang si Peter. Tumingin muli siya sa screen ngunit naningkit ang mga mata at tila malalim ang kanyang iniisip. Nagpatuloy din si Gerald sa pagtingin sa screen. Pinapakita ng Makusyon na ang manor ng kanyang pamilya ay kahawig ng imahe ng Ancient Tomb mula noon. Sa madaling salita, napuno ito ng nakakasindak na katahimikan at wala masyadong mga pagbabago ang makikita sa loob ng malawak na manor ng pamilyang Crawford. Hindi nagtagal bago muling lumipat ang imahe. Sa pagkakataong ito ay nagpapakita ng malawak at mabituing kalangitan sa kailaliman ng kalawakan. Walang patutunguhan na gumagala ang napakalaking spaceship ng Sun Leigui. Sa isang paraan, parang multo itong gumagala sa kalawakan. Maya-maya, unti-unting nawala ang larawan na iyon at noon ay dahan-dahang napunta ang ilaw ng Makusyon sa palad ni Gerald. Miss Lockland, alam mo ba kung ano ang sinusubukang ibunyag ng Makusyon batay sa ipinakita nito sa atin kanina? May kakilakilabot kayang nangyari sa mga sumama sa Pledge of the Holy Water, medyo nag-aalalang tinanong ni Gerald. Mayroon akong pakiramdam na ayan nga ang nangyari. Pinakita ng Makusyon na nagkaroon ng masamang pangyayari sa paglalakbay nila sa Pledge at pinakita rin ito ang puntod ni Limis pati na rin ang manor ng pamilya mo. Malakas ang kutob ko na may mangyayaring masama sa dalawang lugar na iyon sa lalong madaling panahon, sagot ni sila. Ano? Hindi na tayo pwedeng magsayang pa ng oras. Pumunta tayo sa lugar na iyon at imbestigahan ito, sabi ng gulat na si Gerald. Tama? Ngayong nasa kamay mo na ang Makusyon, kailangan mo itong alagaan ng maayos, Gerald. Matutulungan ka nitong pagalingin ang iyong Deller Foundation. Kailangan mong umasa dito sa tuwing makakaharap mo ang malalakas na kaaway, kahit na sa tingin mo ay kaya mo silang kalabanin nang wala ang tulong ng Makusyon, sagot ni sila na may pag-aalala. Don't worry, naiintindihan ko ito, sila. Ang mahalaga ngayon ay pumunta kami sa puntod ni Limis pati na rin sa Crawford Manor. Kailangan ko rin pumunta sa Pledge of the Holy Water para mahanap si lolo ko. Kahit na sinubukan kong hanapin siya sa screen kanina, hindi ko mahanap ang kanyang bangkay. Ang ibig sabihin lamang nito ay buhay pa siya, sabi ni Gerald habang nakasimangot. Tumango si sila saka sumagot, okay. Umalis na tayo. Hindi sila pwedeng magtagal doon pero alam ni Gerald na mayroon pa ring ilang divine artifacts doon na kailangan pa niyang imbestigahan ng maayos. Sa pag-iisip na iyon, handa siyang isil ang miracle gamit ang formasyon kapag nakalabas na sila para mas makita niya ang mga artifact na iyon sa hinaharap. Nang malapit na sila sa pasukan ng libingan, nakita ni Gerald na sumapit na pala ang gabi. Nang makalabas sila, biglang huminto si Gerald bago niya sinabing, oo nga pala. Ang mga mula sa pamilyang Santos ay naglagay ng napakalakas na lason sa labas mismo ng kuweba habang nasa loob kayo. Habang ako ay gumamit ng isang pagbuo upang ihiwalay ito, malamang na hindi mo kayang labanan ang napakalakas na lason. Pagkatapos nito, marahan niyang tinapik ang mga balikat ni Rosie, Jasmine, at Monica, at nagawa niyang masyal ang kanilang mga acupuncture point. Nang matapos iyon, dinala niya sila palabas ng kuweba. Gaya ng inaasahan, ang mga mula sa pamilyang Santos ay naghihintay sa kanila sa hindi kalayuan sa entrance ng kuweba. Mayroong higit sa 100 tao sa labas at lahat sila ay armado ng mga baril. Gayunpaman, hindi inasahan ni Wesson na alis sila sa kuweba ng magkakasama at ito ay naging maliwanag pagkatapos niyang mabigla. Bakit? Bakit buhay ka pa? Yungol ni Wesson. Umatras si Wesson nang magulat siya sa kanya nakita habang makikita naman ang isang malungkot na mukhang binata na nakasuot ng itim na damit na nakatayo sa gilid mula kanina pa. Nakatakas ka pa rin pagkatapos kang lasunin ng 7 monsters mula sa Snow Mountain. Magaling? Mukhang hindi nagbibiro si Mark Santos nang sabihin niya na malakas ka.
Dahil doon, karapat-dapat ka lang mamatay sa aking mga kamay, deklara ng binata habang bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata. Umiling-iling si Zilla bago siya sumagot, sa tingin mo ba ay mapapatay mo kami? Hindi mo na kailangang sayangin ang oras mo sa pakikipag-usap sa mga taong ito, Zilla. Sanay na ako sa pag-aangas nila sa puntong ito. Sa kabila nito, kahit kailan hindi ko pa naririnig ang tungkol sa 7 monsters mula sa Snow Mountain, pero ang 6 mong nakatatandang kapatid ay pare-parehong mga walang utak. Kahit na namatay sila dahil sa akin, sa tingin ko ay talagang naghirap ka para makasampa sa kasalukuyan mong level ng training. Dahil doon, umaasa ako na titigil ka na sa pagiging masama mo. Kung hindi man, sa tingin ko ay mamamatay ka rin sa lalong madaling panahon. Bata ka pa, kaya bumalik ka na lang sa Snow Mountain para sanayin ang iyong sarili, payo ni Gerald na may mapait na ngiti sa kanyang labi. Nang marinig iyon, agad na tumawa si Sloan bago siyang umiti habang sinasabi, baliw ka na ba? Buksan mo ang mga mata mo. Sinong sinasabi mong mamamatay? Tinutok ng lahat ang kanilang mga baril kay Gerald, ngunit bahagyang itinaas ng binata ang kanyang kamay. Sinara ng maigi ng binata ang kanyang mga mata bago sinabi ni Yvonne, inaamin mo ba ngayon na pinatay mo ang mga kapatid ko? Oo, kaya nga kitang patayin sa loob ng 1 segundo kung gusto ko. Sumuko ka na at huwag ka nang lumaban. May mga bagay pa akong gagawin at sa tingin ko ay hindi ko kayo kailangang patayin. Ngayon umalis ka na hanggat kaya mo, ganti ni Gerald na parang wala siyang pakialam sa kanila. Umalis? Ha? Mukhang hindi mo alam ang tungkol sa reputasyon ng 7 monsters. Ipapaalam ko sa iyo na ibang-iba ako sa kanila, sabi ni Yvonne bago siya nagpakita ng masamang ngiti na talagang nakakatakot. Si Monica at ang iba pang mga babae ay biglang umurong ng ilang hakbang sa sobrang takot nang makita nila ang lahat ng ito. Biglang sumimangot si Gerald nang makita niya ang reaksyon ni Yvonne. Naisip ni Gerald na hindi masyadong malakas si Yvonne, kaya sigurado siya na madali niya itong matatapos. Biglang nabalisa si Gerald dahil masyadong malakas ang kumpiyansa ni Yvonne. Napaisip si Gerald kung siya nga ba ang pinakamalakas sa 7 monsters. Isinantabi ni Gerald ang kaisipan na ito bago niya sinabi, wala akong choice kung hindi tapusin ka. Ayoko nang isipin pa ang anumang problemang idudulot mo sa hinaharap. Pagkatapos nito, ipinitik ni Gerald ang kanyang daliri kay Yvonne nang hindi talaga ginagamit ang kanyang inner strength. Ginawa lang niya iyon para makita ang magiging galaw ni Yvonne para mapag-aralan ito ni Gerald, ngunit nagulat siya nang makitang pinitik din ni Yvonne ang daliri niya. Nagtatakang tiningnan ni Gerald si Yvonne bago sinabi ng binata, sinabi ko nga sayo, iba ako sa iba. Biglang nagbago ang itsura ni Yvonne pagkatapos niya itong sabihin. Nakita na lamang niya na biglang naging kamukha ni Gerald si Yvonne. Pinagmamasdan niya si Yvonne na mapang-asar na ngumiti at ngumiti rin si Gerald habang sinasabi niya, magaling. Kamukhang kamukha ko ang disguise mo. Inulit lang ni Yvonne ang sinabi ni Gerald sa kanya. Kahit na pareho sila ng boses ni Gerald, ang mapanlait na mga mata ni Yvonne ang masasabing pinagkaiba ng bawat isa. Ito pala ang ability mo, tanong ni Gerald at ginaya agad ni Yvonne ang sinabi nito. Naiinis na ako sayo, sagot ni Gerald habang naiinis na ngayon habang inulit ni Yvonne ang kaparehong mga salita. Ginagaya mo ako, hindi ba? Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung sinuntok kita? Tingnan natin kung kakayanin mo ang kapangyarihan ko, ganti ni Gerald. Agad namang ginaya ni Yvonne ang mga salita ni Gerald, ngunit hindi siya pinansin ni Gerald at agad siyang naghanda na suntukin siya. Ginamit lang ni Gerald ang isang maliit na bahagi ng kanyang lakas, ngunit sapat na iyon para magpakita ng ilang malabong kamao papunta kay Yvonne kasunod ang malakas na tunog. Sa sobrang lakas, lumipad ang alikabok sa buong lugar habang patuloy na lumilipad ang kamao patungo sa kabataan. Si Yvonne naman ay may mapang-asar na ngiti sa kanyang labi habang pinagmamasdan ang mga kamao na lumilipad patungo sa kanya mula sa malayo. Gayunpaman, gagayahin na sana niya ang lakas ni Gerald ngunit agad niyang napagtanto kung gaano kalakas ang puwersa na nasa harapan niya ng malapit na ito. Natulala siya sa napakalakas na aura ng atake na ito at patuloy na nakatitig si Yvonne sa kamao. Walang nagawa kundi ang bumulong na napakalakas. Makalipas ang ilang segundo, ang mga malabong suntok ay tumama sa kanyang katawan at agad na napilitang bumalik si Yvonne sa kanyang tunay na anyo habang siya ay sumisigaw sa sobrang sakit. Nang bumagsak siya sa lupa, si Yvonne ay hindi na mukhang tao at mukha na lamang siyang isang bowler na katatapos lang sumabog. Siya ay walang iba kundi isang karne na tuluyan nang nawasak nang humapas ito sa lapag. Nakaramdam si Yvonne ng matinding panghihinayang ilang segundo bago siya namatay,
Masyado siyang nagtataka kung bakit hindi niya na-realize kung gaano kalakas ang taong nakatayo sa kanyang harapan, ngunit masyado nang huli ang lahat para doon. Umiling lang si Gerald pagkatapos niyang tapusin si Yvonne at sinabi, "Anong pinagkaiba mo sa kanila?" "Sa pagkakaalam ko, lahat ng miyembro ng Seven Monsters ay mukhang magkakapareho lang." Nakita ni Wesson at ng kanyang anak ang panunuya ni Gerald at hindi nila maiwasan na kilabutan pagkatapos nilang masaksihan ang lahat ng nangyari. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.